Magandang araw mga kaibigan. Ito gusto kong i-share sa inyo ang paglalabas, hinanakit ni Senator Bongo tungkol dito sa mga ginagawa ngayon ni Senator Amy Marcos. Lalo na yung pag-conduct niya ng Senate hearing kahapon tungkol sa pagdala o pagkidnap pa, illegal na pagdala kay PRRD sa Netherlands. Okay, sa Post Radyo Todo Aklan, Too Late the Hero, title. Okay. Ito ang sinabi ni Senator Bongo sa isinagawang hearing ng Senate on Foreign Relations Committee na pinangunahan ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pagkaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Bongo, itong pahayag. I respect the initiative of this committee to hold a Senate inquiry. Pero, sinasabi ko lang din po ang aking mga hinanakit. Grabe. Very frank, ano? Kailang marespeto na pagkasabi. Alam niyo naman kung magsalita si Senator Bongo, napaka malumanay, napaka respectful. Ang aking mga hinanakit na parang too late na po. Ayan ang tinatawag na too late the hero. Huli na aniya ang lahat dahil kasalukuyan nang nakadetain si Duterte sa ICC sa the Netherlands. Ito, dagdag payag. Ano bang pwede pang magawa? Maibabalik nyo pa ba si Tatay Digong? Kung maibabalik nyo pa si Tatay Digong po, kahit araw-araw tayo mag-hearing. Useless ang lahat ng hearing na ito kung hindi maibabalik si Tatay Digong. Okay? Aniya pa, excuse me. Pakiusap ko lang po, kung kaya nyo po siyang dalhin doon in less than 1 day, sa loob ng 3 oras, dapat kaya nyo rin po siyang ibalik dito sa lalong madaling panahon. Dahil nangungulila po ang mga Pilipino at hindi kayang tanggapin ang nangyari sa kanya. Samantala, patuloy namang ipinaglalaban ni Bongo at iba pang kampo ni Duterte na hindi dapat dinala ang dating presidente sa ICC dahil may sarili namang batas at korte ang bansang Pilipinas. Okay. So, may nabasa akong post na pahayag naman ni Senator Amy kay Senator Bongo is, huwag tayong sumuko kaagad. Okay? So, may laban pa. O di ba nagsalita na ang Vice Presidente sa Netherlands kahapon, nag-press con. Hindi na maibabalik ang dating Pangulo. Let's move on. Sabi niya. Ito, napakalungkot na pronouncement galing from the Vice President herself. At merong nag-message sa akin na kaibigan ko, subscriber, taga Mindanao. Ano siya? Ito, basahin ko yung Sir, diba? Si BP Sara na mismo niingon, Bisaya kasi ito, niingon, PRRD won't be coming home anymore. Wako kasabot. if they hire Kaufman, for what? What reason? Kasi hindi na babalik. Bakit pa nag-hire ng
marunong na abogado, bakit ano pa ng mga defense team niya? Ang sagot ko naman is, ganito ang aking sagot ha. Ako, opinion ko lang ito. Ayaw kabalaka. May malalim dahilan yung pronouncement ni VP Sara. So kung bakit siya sinabi yun, let it be. Mag-move on na tayo. Kailan kung ako ang tatanungin nyo, positive o I'm still optimistic, makakabalik si PRRD sa Pilipinas. Kung hindi man kaagad-agad, but in the end, mananalo siya sa kaso. Yon ang aking opinion, assessment, evaluation. Hindi naman ako abogado. Kaya lang, ano yan eh. Para bang kung sa pelikula, ang mga bida nagpapabugbog muna, but in the end, sila ang mananalo sa labanan. So, hindi ako nawawala ng pag-asa. Although, nalulungkot. Kung yung lungkot, nandiyan yung lungkot. Kaya nang nilalabanan ko lang ba na bakit nagkaganito? Kasi, kung sino pa yung, ito, personal experience ko kung sino yung presidente na nag-serve ng todo-todo. Example, yung farm namin sa bundok, halos hindi namin mapuntahan dahil sira-sira ang kalsada. Madaling masira ang aming sakyanan dahil lubak-lubak ang kalsada. Matagal na naming farm yun. Pag upo ni Tatay Digong noong 2016, nasimento pa agad. Wala na. Wala na kaming problema sa aming farm. Isa pa, kasi gustong-gusto ko ang farm. Napaka-relax magtira sa farm. Takot akong tumira nung una dahil ang NPA, may mga NPA pa nasa bundok Kaya lang, pag upo ni Tatay Digong dahil sa kanyang NTFL wala na. Bungkag lapinig, malayo ng mga NPA. Kaya may peace of mind na ako sa aming farm nang dahil kay Tatay Digong. Ganon din yung mga adictos benedictos, wala na. So tapos, ganito pang nangyari. But, again, it's a matter of faith in God. Romans 8:28, all things work together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. May purpose po ang Diyos, bakit niya inalaw ito? But in the end, Duterte will come back. PRRD will come back. Yan po ang aking paniniwala. So, salamat, Senator Bongo, sa inyong pagpapayag ng iyong hinanakit. Salamat din kay Senator Jaime, yung ginawa niyang hearing. I don't know sa inyong pananaw, but to me, mayroong naitulong yung hearing na yun. Yung mga statements ng mga government officials, pwedeng magamit yun na ebidensya laban sa prosecution doon sa trial sa Netherlands. So, maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding dahil ang sweldo natin sa channel na ito is binibili natin ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talanding. Panoorin nyo ang video na ito. Huwag mo na ni si tatay, ang natagaan o gero. Tay, tagaan na gid ka gero. Apil si Brenda. Apil. Pwede ito mga interview. Lipay kayo siya nga natagaan na magsin. Oo. Oo. Og mo na ni ang balay ni tatay og ni nanay nga natagaan sila og gero. Maayo na gyud ang ilang balay karon kay mag-atop naman sila. Kay tungod luoy naman gud kayo sila ani og mag-ulan. Oo. Mag-atop na dayon siya karon. Oo. Oo. Og karon ko, unsa inyong maistorya ko nga matagaan na mo og tatagaan na mo gero, maka-atop na mo, mawala na ning inyong atop nga
Bulsot na gid kaayo unsa inyong maistorya. Salamat mi sa Ginoo ug sa sponsor aning Una, Oo. ang una gyud, pasalamatan na to ang labong makagahom kay Oo. siya man naghatag. Mm-mm. Labaw pag yun ang sponsor aning Nagtabang. nagtabang. Pasalamat sa Ginoo. Salamat sa mi og labi na gid nimo kay Mm. di man sa mi maka Agaw dapat mo, ginabang kung wala mo. Lagi call. Kamo gyud mi kuan. Mm. Wala nga. Mm. So, salamat ko sa Ginoo nga dunay nakakita sa inyo nga sa inyong pagpuyo din ani nga inyong balay tulo na gid in taon. Pila na ni siya? 77 eh. Aw, 87. 87. 1988. Aw, 88 day. 19 88. 1988. Naman ko'y bata nga 1988. Abot na ni siya og kapin 20 ka tuig. Sobra. Una pa ni sa ilaha di. 1988. 25 na meron. Kami pa 25 na diri. ni. Unya dugangan og 13. Oo. Pila? 25 dugang 13. So, 38 Oo. katuig. Dugay na gid kaayo. 38 katuig. Lagi. So pila na day ay ang imong edad call? 66 na ko. Oo. So pwede ra day mag-angkol ko di sa ako magtatay kay bata-bata pa di ay. Oo. Sige. Muna ni ang. Salamat gid kayo. Oo, sige, salamat kayo. Mo man nga ang grasya lagi di na to damhon ba. Oo, sa panalangin sa Ginoo. Oo. Kisa may magdahom god nga. Oo. Sa una nakadawat ang uban wa malang napud mi. Oo. So karon nakakuha na. Lagi nagbulbul. Nawa sila maapil. Unsa man wa man sila maapil sa interview. Oo, so karon natagaan naman man inyo ha. Oo, sige. Magampo lang ta sa Ginoo sa panalangin. Oh.